kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Ikawalo ng Hulyo, mga kapatid mapya, kapapita, sa mga kapatid po nating Maranao. Miyerkules na po, mga kapatid. Kapit lang, kalahati na po ng linggo ang nakalipas. Pero bago yan, samahan nyo kami sa balitaan. Dito lang sa... Anong latest? Umulan kagabi, pero Oo. mamaya pag-usapan natin yan. Umulan. Pero syempre, I'm sure yung mga kapatid natin nakatutok din sila kahapon dito sa Oo. day 2 ng impeachment, 'di ba? Ng impeachment trial kahapon. Iniharap na nga po ng prosekusyon ang kanilang unang testigo. Yan po ay si NBI Senior Agent John Mark Calilong na nag-imbestiga sa video ni Vice President Sara Duterte noong November 2024. Sa live stream video na ito, pinagbantaan umano ni VP Sara ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang video na yan, pinalabas din sa Senate Impeachment Court. Pinalabas din ang video ni VP Sara kung saan sinabi niyang gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM noong October 2024. Grabe, no? Maximum days, 92 days. So 92 days ba natin ano to? Isa-isahin natin. And Day 2 pa lang, may 90 pa. Mukhang kasama sa strategiya yung pahabain eh. Oo, no? Yung patagalin. Oo. Well, hindi ko lang maalala kung I object! Oo. Wait, overruled. Wow! Wow! Pero hindi ko lang alam kasi kung nakalimutan ko na kung ilang araw yung inilaan nila for this article this, of yes. impeachment, 'di ba? So yesterday was the first First day, 'di ba, for yeah. the Article 4, yung Yes. allegations Yes. ng grave threat. Grave Pero threat. kahapon, Grave nauwi nga yun, 'di ba, doon sa kumbaga technicalities Yes. of the video. Kumbaga hindi pa yun yung time para masabi kung meron bang intent talaga Intent, yes. or Ang tagal na- mapatunayan kung Yeah, meron ba oo. siyang kinausap talaga. Parang ino-authenticate pa lang Correct. yung video. Kaya nandun si Kalilong kasi yun yung kanyang Yes. expertise po, yung pag-authenticate ng video. Actually, tagal na lang din-discuss yun, 1 hour dun sa... lahat yung naman sa tayo meta. napanood Oo, na yun parang di ba? oo nga eh. Pero Kasi that's part of they the have to make process. sure because of AI now, kung sure, dun nila i-establish, gusto i-establish ng prosecution na hindi fake yung video, na hindi siya AI. Kaya nandun si Agent Kalilong kasi yun po ang kanyang expertise. Alam mo, on the other hand, naging interesado ko kasi ngayon ko lang nalaman na meron palang ganong departamento ang ating gobyerno. Sa Ang galing Yes. malaman, ha? Digital forensic. Oo. Kasi lalo na ngayon, ibig sabihin, Yes. nagmo-modernize na din talaga Yes, tayo ng ating totoo. mga means on how we can authenticate. No? Yes. Kasi kung tayo ay maiiwan sa dating mga araw kung saan hindi natin alam kung anong totoo at hindi video, mahirapan tayo. Totoo yan. So there are a lot of terminologies yesterday like open source intelligence, iba yung mga yun. So kaya isa yun sa mga kanilang diniscuss yesterday. Ito po, kaugnay pa rin ng impeachment, no? Pumunta man sa Senado, hindi pa rin dumalo sa kanyang impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Pinulong lang ni VP Sara ang kanyang defense team sa Senado po kahapon. Ayon sa kanyang kampo, napadaan lang ang bise at may pupuntahan pang ibang engagements kaya hindi siya makakadalo sa paglilitis. Sa pagpupulong nila, inireport lang ng defense team kay VP Sara mga nangyari sa unang araw ng trial. May maikli namang mensahe si VP Sara kaugnay ng kanyang paglilitis. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Yun pa eh, di ba? Invictus. Oo. Favorite ng daddy niya yan. Yan. And alam mo, parang hindi yan, tingin ko, hindi coincidental na bagong anyo, iba yung bagong Nagpakita haircut siya. na Nagpakita. nagpakita. And syempre, natin, di ba? Na ayaw niya talagang pumunta sa dun sa hearing kasi pwede ba namang merong mas importante pang gagawin. Parang talaga this is all part of the plan na she will show herself, say one quotable thing, na take no questions, look the way she does.
And nakita na natin. Hindi naman siya required to appear kasi Hindi she's naman represented din. naman. Oo. Sabi naman din ni spokesperson Right, Attorney right. Tonggol. Pero yun nga, nagpakita, less than 1 minute, nagsalita lang, nag-iwan ng tapos parang statement eh. Ano kaya, Diba? yun na nga, if you want Drop to the mic. read between the lines or parang Yun nga. figure out kung ano kaya ang Palagay ko, parang mama, sa strategiya. pag-iisip ng isang mamamayang Pilipino, hinahanap kasi si VP VP Sara. Siyempre, pag ikaw ang pinag-uusapan, hinahanap. At ang gusto kasi nila, sa kanya marinig. Yun. Oo, palagay ko kaya kinakailangan din, magpakita muna. And taking off from what you're saying, there's only two parang perspective yung makikita mo at depende yan kung saan ka nakatayo. Una, kung ikaw ay doon sa parte ni VP Sara, sa kampo niya, sasabihin mo, unbothered siya. Kayang-kaya niya labanan itong lahat ng Fresh. binabato sa Oh, kanya. yeah. On the other side of the fence, ay umiiwas siya. So yun lang naman yung pwede mong tignan doon sa pagpapakita niya doon. Anyway, makikita natin to sa mga darating na araw. Pero syempre po, ito naman, usapang weather naman po tayo. Nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang bagong bagyong si Inday. Huli itong namataan 1,420 kilometers east of Central Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa bansa pero pinapalakas nito ang hanging habagat. Dahil po dyan, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Hindi ito nakikitang magla-landfall pero nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng bansa. Naka-heightened alert na ang NDRRMC bago pa man dumating ang super bagyo. Ibig sabihin, nakahanda na ang mga emergency response team para sa rescue operations. Ang maganda All dito, hands Mama. on deck. All hands on deck. At ang maganda, mamaya mas pag-uusapan pa natin kay Tito Nakaantabay Alvin yan. na. Nandito na sa loob ng studio si Tito Alvin Pura para pag-usapan ng ating panahon. Oras po natin, 5:37, July 8, Wednesday. Matapos nga po ilang trending update na yan. Ito na po ang ilang pampabuhay na mano namin at dapat niyo pong abangan ngayong umaga. Mga kalyado ng mga Duterte pinatitigil sa Supreme Court ang impeachment trial ni VP Sara. Babae patay sa pamamaril sa QC. Ang ulat sa update ni Kapitana Carol sa Morning Ronda. Si Traffic Tito Mondi naman maghahatid ng update sa atin sa sitwasyon ng traffic ngayong Miyerkules sa EDSA Aurora Boulevard. Silipin natin ang trapiko live. At indoor pasyalan alert, si Lala Lalayla magpapagulong ulit ng bola. Ang entertain bowling or entertain bowling siguro yan. Wow, explore natin yan mamaya ha sa Lala Lalarga. Kapag lumago, hindi na hihinto. Very Alex Ayala Wednesday tayo ngayon dahil mamaya, ilang kapatid nating athletes ang magpapasiklaban sa tennis court. Mabilib sa kanila with Maui sa Galing Mo, Kapatid. Good morning mga kapatid. Nakita na po mga maiinit na balita sa frontline sa umaga. Binaha ang ilang kalsada sa Quezon City kagabi. Kasunod po yan ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Kabilang sa binaha ang Barangay Botocan kung saan umabot hanggang tuhod ang tubig. Sa Luzon Avenue naman, napatigil sa pagpasada ang ilang tricycle dahil sa baha at lakas ng ulan. Pero may ilang pa rin naglakas loob na suungin ang tubig. Abot 20 naman ang tubig sa Barangay Pasong Tamo kung saan may ilang kabataang lumusong. Binaha rin ang bahagi ng Barangay Pinyahan, humupa naman ang baha sa lungsod Kalaunan. Abiso naman po sa mga magulang at estudyante, nagsuspende na ng klase ang ilang LGU dahil po sa banta ng baha at malakas na ulan. Walang pasok mula preschool hanggang senior high school sa Navotas City at Caloocan City. Lahat naman po ng antas ng ang walang pasok sa Canlaon City sa Negros Oriental. Mga kapatid, tuluyan na nga pong nakapasok ang super bagyong Inday sa loob ng ating bansa kaninang madaling araw. Dahil po dyan, nakataas na po sa signal number 1 ang ilang bahagi ng Luzon. Yan at iba pang mga update ihatid po sa atin ating weather Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Good morning kapatid, Tito Alvin. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Nandito na nga ang super bagyong Inday. Nakapasok po itong bagyo na ito kaninang alas 3 ng madaling araw. Sa ngayon, nananatili po ang super typhoon category nito na status na nasa 185 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kuminsan, may mga pagbugsong umabot sa 230 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,420 kilometers east ng Northern Luzon at patuloy na kumikilos pakanluran
sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa, pero humihila na po ito o nagpapalakas ng habagat at siya pong nagpapaulan. Dito naman, particularly sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong si Inday ay inaasahan natin na magpapatuloy kumilos, pakanluran, hilagang kanluran, patungo po dito sa direksyon ng Taiwan at hindi po natin inaasahan maglandfall o tumama sa lupa. Ganun pa man, medyo malawak po yung kanyang radius o yung kanyang lawak ay umaabot sa 800 kilometers mula sa kanyang gitna. Nag-extend po yan dito sa kanyang panglabas na kaulapan at panglabas na wind field. So aabot po yung kanyang mga hangin dito po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon. At maliban dyan, ramdam din po natin ang hangin, ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas at mag-extend pa po yan sa Mindanao. So posible rin po yung ating mga pagbugso-bugsong hangin at breezy conditions dahil na po sa epekto ng habagat na hindi po direktang apektado nga itong ating bagyo. Ito po ay asahan natin na kumilos pa itaas dahil nga medyo malapit lang po ito. Dahil nga medyo malawak po ito at medyo papalapit na sa ating bansa, nagtaas na po ng tropical cyclone wind signals ang Pag-asa sa ilong lugar ng ating bansa. Nakataas po ang ating signal number 1 sa mga areas ng Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Cagayan, kasama po dyan ng Kalinga, Isabela, Aurora at Catanduanes. Ito pong general area na ito, sa ngayon ay maganda po ang panahon. Pero nagtaas na po ng tropical cyclone wind signals dyan ng Pag-asa para makapaganda sa posibleng maramdamang hangin dyan in the next 24 to 36 hours. Samantalang dito naman po sa area ng Mindanao, meron na po tayong mga kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Sultan Kudarat, kasama na po dyan ng Lanao dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon at madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan bukas dahil papalakas po at paakyat din po yung ating habagat at yung ating southwest monsoon. Ganon din po ang ating aasahang panahon dito po sa Western Visayas. Sa ngayon, medyo kakaunti pa yung mga pag-ulan dyan, pero bukas meron na tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan dyan, kasama po dyan ang isla ng Panay at maging dito sa area ng Negros. Kasama na rin po dyan ang Mimaropa, mas madadagdagan na po yung ating mga pag-ulan dyan. Pero sa darating na Thursday hanggang Friday, mas marami po tayong mga pag-ulan aasahan, lalong-lalo na po dito sa general area ng Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan. Sa Metro Manila naman at malaking bahagi po ng Luzon, sa ngayon wala pa pong epekto itong habagat at wala pa rin pong epekto yung pagtawid nitong super bagyong Inday sa atin. Ang mga pag-ulan nating naranasan kahapon ay dulot pa lamang ng mga thunderstorms. Pero kapag meron tayong thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Na kung saan, nagpapabaha po yan especially sa mga mabababang lugar, mga baradong kalsada at mga drainage at nagdudulot din po ng matinding traffic. Paghandaan din po natin yan mga kapatid. Sa ngayon nga, dito sa Metro Manila magpapatuloy pa rin po ang maaliwalas sa panahon. Ngayong umaga hanggang tanghali may kainitan pa rin po pero sa hapon nagiging maulap po yung panahon natin at posible nga yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Balikan natin mamaya ang super bagyong Inday. Muli ito po ang inyong weather dito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Sa ikalawang araw ng impeachment trial, panay ang objection o pagtutol ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag na ebidensya at iniharap na testigo ng prosekusyon. Ilan sa mga tinututulan nila ang pinalabas na bahagi ng video ng umanay pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ang balitang yan, si Mian Los Baños. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ipinalabas ng prosekusyon ang video na yan sa impeachment court na naglalaman ng online press conference ni VP Sara Duterte noong November 23, 2024. Yan ay para mapalakas ang kanilang argumento sa Article 4 ng impeachment case ni VP Sara na naglalaman ng tungkol sa assassination plot, grave threats and inciting to sedition laban sa gobyerno. Pero bago na ipalabas ang video, mayat-mayang hinarang ng mga abogado ng bise ang mga ebidensya na inilabas ng prosekusyon sa pamamagitan ng kanilang testigo na si NBI agent John Mark Calilong. Did the respondent utter that she already contracted a person to kill the president, the First Lady, and the former Speaker of the House of Representatives?
Are you done? Objection? Objection, Your Honor. Wow. The question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president. Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024? Objection, Your Honor. Well, Vague. I'm not yet done. Well, What Your is- Honor, the pauses of the prosecution are very confusing. Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question Precisely, before you Your Honor. object. Si Calilong at ang kanyang team ang nagsagawa ng digital forensic investigation sa naturang online press ko ni VP Sara. At kabilang daw sa ginawa ni Calilong ay isave ang nasabing video sa kanyang flash drive. Bagay na pinabuksan din sa impeachment court ng prosekusyon. Pero nag-object din dyan ang defense team. What action did you perform, if any, after you authenticated the subject video in relation to the investigation you conducted on the statements of the Vice President? I first saved the video on my laptop and saved a copy of the video on a DVD and a flash drive. Objection, Yes, Your sir. Honor. We object. What is the objection of the counsel for The respondent? document identified by the by the witness was the photocopy, and the appended there's no flash drive, CD, or anything appended upon that. So there's nothing, no foundation for this question. This is a non-issue. This is not Pero nag-rule si Presiding Officer Chis Escudero na pabuksan ang flash drive. Ang gusto ng prosekusyon, i-play lamang ang nasa 2 minutong bahagi nito kung saan mapapakita daw nila ang pagbabanta ni VP Sara sa Pangulo. Pero muli, nag-object ang mga abogado ni VP Sara. Hamon nila, ipalabas ang buong 2 hours and 26 minutes na video para buo ang konteksto ng kwento. Pero giit ng prosekusyon, karapatan nilang magdesisyon kung ano lang ang ilalabas nilang ebidensya, pati kung gaano kahaba ang video na ipapalabas nila na tingin nila ay makakatulong sa kanilang kaso. Kaya ang desisyon ni Presiding Officer Escudero, payagan ang pagpapalabas ng prosekusyon ng 2 minuto lamang na haba ng video at payagan din ang defense team oras na sila naman ang magpepresenta ng buong 2 oras na video. Bago pa makapagpresenta ng witness ang prosekusyon, naglabas sila ng posisyon kung saan tinuligsa nila ang anilay pananakot ni VP Sara sa Pangulo. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who, on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? Your Honor, we move to strike that opening statement. It's improper for trial. It is not evidentiary in nature. Dininay ni Escudero ang request ng defense team pero pinaalalahanan niya ang senator judges na huwag tignan ang nasabing pahayag ng prosekusyon bilang ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Aminado si Vice President Sara Duterte na magiging madugo ang pagliliti sa kanya pero hindi raw siya basta-basta susuko. Yan ang maikling pahayag ng bise nang magpakita siya sa Senado sa ikalawang araw po ng impeachment trial. Pero hindi yan para dumalo sa paglilitis kundi para makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Matatandang mismong si VP Sara ang nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis. Handa raw siyang harapin ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Pero hindi bumenta sa prosekusyon ang matalinghagang pahayag ni VP Sara na tila bahagi nila ng tulang Invictus. Binatikos ni House Prosecutor Terry Ridon ang di pagsipot ng bise sa Senate Impeachment Court. Para naman kay House Prosecution Panel spokesperson Rene Co, hindi raw interesado ang publiko sa status update ng bise. You cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Instead of Invictus, kailangan maghanda papuntang Convictus.
ang biktima ay ang mga hindi nabigyan ng sapat na serbisyo, sana nabigyan ng mas maraming classrooms, ng scholarships, ng serbisyong pang-edukasyon o kaya naman pang-kalusugan na sana napunta doon ang pera but instead it went to the confidential and intelligence funds. Up until now, hindi pa rin nasasagot kung nasaan siya. Silipin naman natin ang sitwasyon ng kalsada ngayong Wednesday morning kasama ang ating traffic tito na si Tito Mondi Lopez, live mula sa EDSA Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Tito Mondi, good morning. Maulan-ulan, smooth sailing pa ba ang galawan ng mga sasakyan dyan? Medyo maaga pa naman. Ikaw, smooth pa rin ang galawan mo. Patingin ng mga moves. Yan. Yes. Oh, yes, Mami Chiki. Di ba, pagbita na Team Commute na nag-aabang kung i-declare kung may pasok o wala kesa sa lagkat dahil sa bagyong Inday. Kaway-kaway, sabay! Yay! Ganun. Eto na nga, Mami Chiki, dito tayo sa may edge sa Aurora Boulevard Footbridge at makita natin, quick traffic update. Eto na, makikita nyo po. Mami Chiki, hindi pa nga bumibisina yung salitang traffic. Kung makikita nyo dito, nakahinto lang po yan. Ito mga nasa left side po ninyo. Sila po yung papuntang Santa Mesa, Divisoria, Espanya at Welcome Rotonda. Nakahinto lang po sila. Pero wala pa pong traffic. Kaya very good pa. At dito, kita mo EDSA doon? Okay naman doon, pakastop lang din. Slow. Okay, good. May MRT na pa ilan dumaraan dito. At ito, pihit naman tayo sa likod. Ups, pihit tayo. Ayan. Ito naman, yung makikita nyo yan. Teka, medyo malabo ang ating mata. Ayan, ito yung makikita yung pataas yan. Ito yung Santa Mesa, Divisoria. Goods naman po yan. Very good. Wala pong traffic pa din. At ito sa may kanto ng pihit natin ng J. Catolo Street. Diyan po yung pila ng mga papuntang Fisher Mall. So sa mga first time na pupunta sa Fisher Mall, dito po yung sakayan mula po dito sa may EDSA Aurora Boulevard Footbridge. At yung mga jeep po na nakaabang na yan, nasa labas po na may kanto na yan, diyan naman po yung mga papuntang St. Luke's, Quiapo, Espanya, Taft, PGH, Pedro Hill at Remedios, pati na rin po yung mga City Hall, Lawton, Calao at Luneta. At paano naman po yung nasa kabilang side? Ito, pakita natin. Kita nyo po yung blue na jeep na yan. Yan po yung Pinatubo Street. O, di ba? May nagtatawag na barker po. Diyan naman po yung mga jeepney na biyaheng papuntang Tumana, Labuan at Pamarikina. At lakad lang kayo mga kapatid. Kita nyo, medyo basa pa po yung kalsada natin. Kaya ingat po kayo. Magbaon ng payo. Kita nyo po yun. Yung may mga bus. Yan po naman yung babaan po na galing po sa mga kapatid. Galing po sa Masbate, Naga, Legazpi, Sorsogon. Yung mga umuwi po o bumalik na po ng Maynila. So very good naman. Maluwag pa rin at kita nyo mga may nag-aabang pa rin po dito. At ito nga kanina naman po, may announcement po yung MMDA nung 5:24 AM po. Meron pong tumirik na sirang van due to mechanical problem po sa may C5 Katipunan, Uptown, northbound. Isang lane po yung occupied po nun. At kanina pong 5:08, mas maaga pa yon kesa sa researcher ko. May road crash po na mula dun sa may Commonwealth, Sandigan, bago po mag-tunnel sa eastbound. Oh, very good po. Ano yan? Motorcycle po. And UV Express. Hindi pala very good. Ingat po kayo, ingat. Mas very good kung mag-iingat po kayo. Lalo ngayon po, basa po yung kalsada. Nako. At eto na nga. Triviahe po tayo. Ayan, triviahe mga kapatid. Bago tayo matapos, alam nyo ba, etong Aurora Boulevard ay ipinangalan sa asawa ni dating Pangulong Manuel Quezon na si Aurora Aragon. At noong 1963, ipinangalan na po sa kanya Aurora Boulevard dahil po sa ganda na kanyang mga nagawa. At siya na rin po yung first presidente ng Philippine Red Cross. At itong Aurora Boulevard po, dating bahagi siya ng Highway 5 at kilala nung bilang Marikina Ermita Road. O, triviahe po yan. Pero, bukod dyan, huwag niyo kalimutan mga kapatid, ang coding po natin Wednesday, Mami Chiki, 5 at 6. Yan muna natin live update mula dito sa footbridge ng EDSA Aurora. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi Lopez. Babalikan ka namin mamaya. At sa aming pong pagbabalik, mga kapatid, Senador Rodante Marcoleta posibleng ilipat na sa New Quezon City Jail mula sa PNP General Hospital kung papayagan ng doktor. Hiling ni Senador Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ang kulungan, ibinasura ng Sandigang Bayan. At
tandem ni na Bossing Vic Soto at Vice Ganda mapapanood ngayong taon sa MMFF. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, 3 minuto bago po mag-alas 6 ngayong Miyerkules. Posibleng makalabas na ng ospital ngayong araw ang inarestong senador na si Rodante Marcoleta at ikulong sa New Quezon City Jail. Habang nasa PNP General Hospital, dinalaw ni Vice President Sara Duterte si Marcoleta kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nananatili pa rin si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa hypertension at umano'y pananakit ng dibdib. Kasunod yan ang pag-aresto sa kanya para sa kasong plunder. Nagugat ang kaso sa 75 million pesos na campaign donation na hindi dineklara ng senador sa kanyang salin at sose. Sa ngayon po, pwede po nating masabing stable, pero according po dun, considering po yung age niya at saka po yung mga symptoms po niya ngayon and kahapon previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring pa po yung patient po ngayon kasi hindi po natin alam kung yung hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa ngayon. Oras na payagan ng doktor ng PNP General Hospital na makalabas si Marcoleta, dadalhin siya muli sa Sandigan Bayan para iproseso ang return of warrant. Pagkatapos niyan ay saka lamang ilalabas ng korte ang commitment order para dalhin siya sa New Quezon City Jail kung saan siya ikukulong. Nauna nang dinala roon ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, hindi raw masisiguro na magkakasama sa iisang selda ang mga akusado. Depende po kasi yan sa availability ng selda, sir. No? So kung may dumarating, nilalagyan lang pinupunuan. Ang process is kung sino yung kasabay mong dinala, together with other police stations, yun yung kasama nila doon. May kahalo? Yes, definitely. Bawal po ang mag-isa unless we have a security reason for that. Handa naman daw sila i-handle ang kalagayan ni Marcoleta sa kabila ng edad at kalusugan nito. Yan ay lalo't may infirmary naman ang detention facility. Meron din tayong mga PDL na may sakit, comorbidities na kailangan tutukan ng mga nurses and doctors natin. In that facility sa Payatas, dahil bagong tayo, moderno na pag-isipan ng disenyo, wala pang pinal na petsa kung kailan gagawin ang arraignment o pagbasa ng sakdal kina Marcoleta at mga kapwa-akusado nito. Posible na talakayin muna ng korte ang inihain nilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder bago ang arraignment. Binisita naman ni Vice President Sara Duterte si Marcoleta. Ayon sa PNP Health Service, nasa 1 oras ding nag-usap ang dalawa. Matatanda ang unang hiniling ng Defense Counsel ni Marcoleta na wag muna iparesto ang senador para makadalo sana sa impeachment trial ng bise. Pero iginiit ng mga maestrado na kailangan nilang sundin ang legal na proseso at hindi sila kasali sa usaping politika ng impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating Senator Bong Revilla na pansamantalang makalaya. Gusto sanang dumalo ni Revilla sa burol ng kanyang kapatid. Nakakulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa kasong may kinalaman sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Sa kanyang urgent motion for furlough, hiniling ni Revilla na makapunta sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Bautista sa Imus, Cavite. Hiniling niya ring payagan siyang magsuot ng angkop na damit para sa pagluluksa. Pero sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi maituturing na emergency ang hiling ng dating senador. Ayon pa sa Anti-Graft Court, magiging issue rin ang dagdag pa na security na kakailanganin ni Revilla. Magpapahiwatig pa raw na may favoritism ang korte kung papayagan siyang pansamantalang makalaya. Samantala, pinatitigil ng grupo ng mga kaalyado ng mga Duterte ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pumiling sila ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema para mapahinto ang paglilitis. Base sa inihaing petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Torreon, kinwestiyon nila ang kapangyarihan ni Senator Chis Escudero na mamuno sa paglilitis. Anila, wala raw bisa ang pagbabago sa Rules of Procedure sa impeachment trial na pinagtibay noong June 3.
Gate pa ng petitioners, tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial. Hindi rin daw nakakonvene bilang impeachment court ang Senado nang pagtibayin ang pagbabago sa rules. Sa nasabing amendment, pinayagang maghalal ng ibang senador para mag-preside sa impeachment trial imbes na ang Senate President. Nireveal na ang mga bigating pelikula na aabangan sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa first 4 entries ang collab ni Vice Ganda at Vic Soto na The Greatest Showdown. Sanipwersa sa proyektong yan ang Star Cinema, MZ Productions, APT Entertainment at Idea First Company. Pasok din ang Haunted Carnival starring Julia Barreto, James Reid, Maricel Soriano at Fiang Smith. Mapapanood din ang Second Miracle in Cell No. 7 kung saan tampok ulit si Aga Mula at ang Amir ni Dennis Trillo, Glyza De Castro, Argos Asperas at Will Ashley. At pumamaya, paghabol ng mga pulis sa sospek sa pagpatay sa Taguig umabot sa C5 Road. Pinakamababang level ng tubig sa Angat Dam mula noong 2010 na itala kahapon. 24-hour all-in-one hangout place na perfect pampamilya o barkada kahit maulan. Yan ang abangan sa Larga. Kaya wag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paborito morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! 6 na minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga ngayong Miyerkules, ka-8 ng Hulyo. Sa frontline sa umaga mga kapatid, dead on the spot ang dalawang mekaniko matapos pagbabarilin sa pinagtatrabuhan nilang talyer sa Taguig. Hinabol naman ng mga pulis sa C5 Road ang mga gunman at isa pa nilang kasabwat. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Kita sa kuwang ito ng CCTV ang pagdaan ng pulang kotse sa Amihan Street, Barangay Ususan, Taguig, Martes noong nakaraang linggo. Saglit na huminto ang kotse para ibaba ang dalawang sakay ng lalaki bago dumiretso sa pag-andar. Ang dalawang lalaki naglakad pabalik at dali-daling pumasok sa isang talyer. Maya-maya, umalingaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. Pinagbabaril na pala ng mga ito ang dalawang mekaniko sa talyer. Napatras pa ang isang residenteng sumilip kung saan nanggaling ang ingay. Agad ding tumakbo ang mga sospek palayo sa lugar. Dead on the spot ang 61 anyos na si Jose at 26 anyos na si Gerald. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang Taguig Police. Inabutan nila ang mga salarin sa bahagi ng C5 Kalayaan matapos maipit sa traffic. Pero ayaw magpasukol ng mga sospek. Bumaba ang dalawang gunman, pati na ang driver na tumalon sa concrete barrier. Inabando na nila ang pulang kotse na umaandar pa sa gitna ng kalsada. Sinubukan pa ng mga humahabol na pulis na magpaputok ng baril, pero nakalayo na ang dalawa. Sa loob ng kotse, natagpuan ang dalawang baril na hinihinalang ginamit sa krimen. Na-recover din ang ORCR ng kotse at isang ID. Sa investigasyon, lumilitaw na agawan ng teritoryo at maaaring onsehan sa droga ang dahilan ng pamamaril at ang mastermind, kumpare ng mga biktima. Bago ang pamamaril, pinagbantaan na raw ng mastermind ang dalawang biktima. Pero hindi raw sineryoso ng mga biktima ang banta. Itong mga suspect natin, gunman lang. So lumalabas sa investigasyon, ito'y pinatrabaho lamang o pinapatay ng isang kakilala din itong biktima. Ito'y bago mangyari ang insidente, nagpasaring itong suspect natin sa biktima na uubusin ng pamilya. Naglabas na mga pulis ng photo enhancement sa mga kuha ng dalawang gunman mula sa CCTV para agad silang makilala. Habang patuloy silang tinutugis, nagsampa na ang Taguig Police ng reklamong murder laban sa dalawang gunman, pati na sa sinasabing mastermind sa pagpatay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Naitala kahapon ang pinakamababang water level sa Angat Dam mula noong 2010. Siniguro naman ng mga water concessionaire sa Metro Manila na walang nagbabadyang water interruption. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. 90% ng supply ng tubig sa buong Metro Manila ay nakukuha sa malaking imbakan ng tubig na ito sa Norzagaray, Bulacan.
ang Angat Dam. Pero pangamba ngayon sa marami ang pababa ng pababang level ng tubig sa Angat. Ayon sa Pag-asa, nasa 157.64 meters na ito, mas mababa pa sa critical level na 160 meters at hindi na nalalayo sa pinakamababang level nito na naitala noong July 2010. Pero teka, sabi rin ng Pag-asa, isang super bagyo ang nakaambang pumasok sa bansa ngayong linggo. Sabi ng ahensya, hindi pa rin sasapat yan para mapuno ang dam dahil sa umiiral na El Nino. Magbibigay naman pero hindi yung inaasahan natin na yung ulan na babagsak dyan sa watershed ng Angat is may ibalik niya dun nga sa sinabi kong normal operational or yung normal high water level ng Angat na 210. Medyo not enough na makapag-pan siya, makatulong although aangat naman yung Angat pero hindi sapat. Dahil dito, nag-aalala na ang mga residente sa posibleng perwisyo sa kakulangan ng water supply. Lahat ng kilos kailangan mo ang tubig. Kaya nga po sabi ko, Lord, wag naman sanang mawalan ng tubig. Di baling mawalan ng kuryente. Pero ayon sa mga water concessionaire, sa ngayon, hindi pa nila nakikita na magkakaroon ng pagkakaantala ng supply sa Metro Manila. Sabi ng Manila Water Company, may mga alternatibo na silang pinagkukunan ng tubig. Tulad na lang ng Laguna Lake at Wawa Dam na makakapag-supply ng tubig sa mga customer nito sa Rizal. Dahil dito, 40% ang mababawa sa pagdepende nito sa Angat Dam. Water supply remains, despite the El Nino, despite the fact that El Nino may persist until the early months of next year. Ang Maynilad Water Services naman, handa na rin sa posibleng maging epekto ng El Nino. May bagong pasilidad ito sa Putatan, sa Muntinlupa, at isa pang water treatment plant sa poblasyon sa parehong lungsod. May mga modular water treatment facilities din ito para magamit ang tubig mula sa ilog, partikular na sa Cavite. Mas handa rin tayo ngayon compared to 2019. Mas nakapaglatag tayo this time ng mga buffers. Multi-layered po yung approach natin sa kahandaan natin sa El Nino. Hindi po natin sinasantabi yung posibilidad na magkaroon tayo ng mga service interruptions. Gayunpaman, mas nakafocus tayo sa prevention and preparedness. Sa ngayon ay normal pa rin naman ang daloy ng tubig sa ating mga gripo, maliban na lamang kung may mga repair sa mga tubo na bahagi rin naman ng paghahanda ng mga concessionaire sa epekto ng El Nino. Pakiusap pa rin ng mga otoridad sa publiko maging masinop sa paggamit ng tubig. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Higit 2,000 residente ang apektado ng oil spill sa Balagtas, Bulacan. Nanggaling daw ang tumagas na langis sa isang pabrika. Sa inisyal na investigasyon, nag-leak umano ang gasket ng oil bunker o oil storage tank kaya tumapon ang langis. Aabot sa 7,700 liters ang dami ng langis na tumagas. Inirereklamo tuloy ng mga residente ang amoy dahil sa oil spill. Namahagi naman ng face mask ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Meron pong tatayong warehouse po dito at mag-ooperate pa lang po sakali at nag-ano po sila ng mga machineries. Kasamang palad, yung isa pong tanker po nila na dapat po nagagamitin nila sa pag-operate po nito ay nasira po yung valve seal dun sa bukasan po ng langis. Ito naman po ang abiso sa mga kapatid nating motorista. Isasara sa mga piling oras ang 2 lane ng North Avenue southbound sa Quezon City. Yan po ay para bigyang daan ang ikakabit na gable roof sa ginagawang MRT 7 station sa lugar. Partikular na isasara ang 2 linya mula sa Sugar Center hanggang sa Ninoy Aquino Park and Wildlife Center. Magsisimula po mamaya alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Araw-araw na ipatutupad ang road closure hanggang September 30. May mga inilatag ding alternatibong ruta ang Transportation Department. Sa mga papunta po ng Quezon Memorial Circle mula sa North Avenue ay maaaring kumanan sa Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue. Pagkatapos niyan ay kumaliwa papunta sa Quezon Avenue at muli pong kumanan papunta sa Quezon Memorial Circle. Sa mga galing naman sa kabilang direksyon at papuntang North Avenue mula sa Commonwealth ay maaaring kumanan sa Elliptical Road. Mula sa Elliptical Road ay maaari naman pong kumanan sa Quezon Avenue at muling kumanan sa Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue hanggang sa makarating sa North Avenue. Balik tayo
Ganambala na muling magsasama ang love tandem ni Bea Binene at Wilbert Ross para sa kanilang upcoming series na Love You Lots. Grabing tilian mula sa fans ang sumalubong sa Wilbea nang inanunsyo nila ang kanilang second series sa isang mall sa Maynila. Mas kinilig pa ang marami nang tanungin si Wilbert kung girlfriend material daw si Bea. Ang sagot niya kasi hindi lang girlfriend kundi wife material si Bea. Abangan ang bago nilang series na Love You Lots, mapapanood sa Vivo One app sa July 24. Maulan man, hindi kailangang makansela ang bonding. Kagaya nga ni Laila na tuloy-tuloy pa rin ang hangout sa open 24 hours na all-in-one entertainment hub na perfect sa buong barkada o sa pamilya. Nako, Laila, ano ba yan? Parang too good to be true. Ano ba mga pwedeng gawin dyan sa open all day, all night na joint na yan? Oh, oh, oh. Ang bigat ng bowling ball. Totoo to! Imagine mo, 24 hours pwede ka mag-bowling. Wow! Yes! May hawak pa tayong bowling ball kasi i-attempt natin na mag-bowling kahit mali ang kamay using left hand. Subukan natin, di ba? Naniniwala ako na si Tita Laila ay ambidextrous. Oh, ang galing ko, di ba? Yun talaga yung goal kumanal. Kasi naandito tayo sa Venice Grand Canal in Taguig. Oh, di ba? Bonggang-bongga lang yung kanilang bowling alley dito. Eto nga kalaro ko si Jan, no? Alam niyo yan si Jan? Ayun, tinan niyo, opak, ang galing. Paano siguro pag walang ginagawa si Jan? Jan niya pinagmumulintangan lahat ng galit niya sa mundo. Masarap din siya magtimpla ng kape. Pero alam mo ba, Mami Chiki, eto, kung saan tayo lumarga today, as in larga today, eto ang Enter 10 dito nga sa Venice Grand Canal. Hindi lang kasi basta bowling ang pwede nyo gawin dito. Pwede pa kayo humigop ng masarap na kami. Napakasarap ng oat milk. Pwede ka rin kumain. O, tinan mo tong mga kuya ko rito. Ano to? Akin ba to? Ay, akin daw to, pero wala pang design na. O, kuya, damihan mo ng toppings para masaya. Tapos, ayan, meron pa silang bar na 24 hours din. Imagine nyo, pag masama ang loob nyo, hindi kayo makatulog, gusto nyo magpaantok, gusto nyo chumil, mag-relax and unwind. Punta lang kayo dito sa Enter 10. Tapos eto, di ba, ang lakas makaperya nung vibes kasi medyo modern na siya, pero ang babarilin mo pa rin ay yung... Ay, shit. Hindi pa pala, hindi kasi pinres. Oo, ayan. Ang babarilin mo ay, ayan, mga bote. Oh, pak. Ayun, oh. Oh, oh. Oh, Mami Chiki, sharpshooter na ba si Tita? Oh, bali pa kamay niyan, kala nyo? Ha? Oh, oh, pak. Naku talaga, grabe. Pwede na yata akong sumali sa sigabo. Tapos ito, meron pa silang, ayan o, archery. Sinubo, ito axe, kaya lang sabi nga nila medyo under maintenance kasi ang dami na yatang nagbatikol ng axe. Medyo yung floor nila kailangang ayusin. Oo. So dito na lang muna tayo sa archery. Alam mo, Mami Chiki, in-attempt ko siya kanina, mga kapatid. Kaya lang hindi talaga carry ng power si Tita. Kasi alam mo naman, hello, sabi ng mga daliri ko. Kaya ayan, si Madam na lang. Kamusta naman ang pag-archery mo dyan? Sino naman ang iniisip mo? Kanino ka galit, ha? Grabe grabe yung bullseye. Grabe, ang galing nito. Huwag niyong huwag niyong lolokohin sa relasyon niyan. Grabe. Okay. So ayan, ang dami talagang activities. Alam mo, Mami Chiki, may billiards pa dito. At para sa mga songstress na katulad namin ni Angela Lalala. Yun nga lang, pag kumanta kami ay mai-stress kayo sa aming pagka-songstress. May video kayo rin dito. Pero kausapin na nga natin si Sir Renz Pagulayan, Sir Renzo Pagulayan, ang kanilang General Manager dito sa Enter 10. Good morning, Sir Renzo. Good morning po. Okay, Sir, kwentuhan mo naman kami. Bakit nyo naisipan 24 hours to? Well, basically because of the World Cup, no? FIBA World Cup, we offer this 24 hours service. We offer it for live for 24 hours. Yes. 24 hours, pero lagi ba siyang 24 hours? As in,
araw-araw? Tatapusin lang namin yung event ng World Cup and then back to 11 a.m. to 1 a.m. So may limited time. So kailan yun? Tuwing kailan yung 24 hours natin, sir? Mula kailan hanggang kailan? Kailan ba tapos Currently, ng FIBA? matatapos siya ng July 20 eh. FIBA. FIFA. Football! World Cup, yes. Football, yes, yes. Ganon, sige. Okay, pero sir, balita ko, ito ay parang franchise. This is the first sa Pilipinas. Meron tayong iba't ibang branches, somewhere in the UAE and sa Saudi, tama ba? Yes, this is the first branch in the Philippines. So, it's a multinational brand kasi. So, it came from 7 branches in Jeddah, Saudi, and 1 in UAE. Ayun, ang taray multinational. Samantalang ako, alam ko lang multinational yung subdivision. Hindi ba? Grabe. Sir, ituturo mo ba ako? Ano ba yung pwede natin nakita dito? Ayun yung, grabe, nakikita ko yung sarili ko sa TV, oh! Guys! Uy, Nay! Artista na ako, Mami! Ayan, bakit kayo may mga TV? Kasi nga parang sports bar din ba to? Yes, sa World Cup po yan live. Pwede silang manood. Ayun, bongga. Ay, eto ang bilyaran, syempre. Kamusta naman ang pagsasarbo ninyo dyan, mga Kuya Bells, di ba? So marami ka talagang magagawa. Mami Chiki, hindi siya too good to be true. Kasi sabi ni Mami Chiki, parang too good to be true naman yan. Ang daming activities. Hindi pala siya too good to be true. Yes, ang dami kami mga offer. We also have food and drinks dito, no? Yes, since I'm also their head chef, Talaga ba? Yeah. Kaya pala si Sir Awitap. Charot. Yeah, so we made sure we have quality food. Ayun. O sige, sir, mamaya papatikimin mo ko ng iyong specialty, Madami. Marami talaga. Ako baka mabundat ako. Sir, nagda-diet ako. Tapos, sir, pwede bang magkantahan tayo? Pwede. Kasi sabi nila, yung mga chef daw magaling din kumante. Kasi habang nagluluto, kumakanta. Totoo ba yun? Sabi lang nila. Ay, they don't naniniwala. Sige, Mami Chiki, susubukan natin ang galing sa pagkanta ni Chef Renzo. Chef na rin talaga. Ni Manager Chef Renzo sa pagbabalik natin. Siyempre, titikman na rin natin yung pagkain na ihahain nila para sa atin. Hindi siya too good to be true. Napakaraming pwede nyo gawin. Kita nyo, naglakad lang ako, hiningal lang nga ako. What more kung ano yung activity pang gagawin natin mamaya. Angela Lala, humabol ka na kasi dito. Halika na, magkantahan na tayo. Iwan mo muna yung pagbabalita. Kaya na ni Andre yan, okay? Balik muna sa inyo sa studio. Mamaya, kakain kami. Ayan. Alam mo, like, kaya mo yung yung archery, okay lang yan kahit bali yung dalawang daliri mo. Try mo yan mamaya. Sabay kayo ni Chef. At magluluto at kakanta pa kayo. Abangan namin yan. Tanungin si Angela, anong reaction mo doon? Ihaya ka nila ilan na makikanta? Iwan mo na daw si Andre dito. Ayaw mo yung reaction ko? See you later. Mamaya. Oo. Balikan natin si Laila. Sa amin naman pong pagbabalik sa frontline sa umaga, tindera at kanyang pamangkin patay ng masalpok ng oil tanker sa Negros Occidental. Inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin bumagal nitong Hunyo. At Jericho Rosales, binalikan ang Mr. Pogi Journey sa #kwentong Eat Bulaga. Yan at iba pang mga balita ihatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa pagpapatuloy ng frontline sa umaga. Grave misconduct at gross neglect of duty ang mga naging basihan ng Ombudsman sa pagsibak sa serbisyo kay dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kaugnay ito ng nangyaring pamamaril sa Senado noong May 13. Umamin si Aplaska na nagpaputok siya ng warning shot sa mga ahente ng NBI na nasa GSIS building noon. Pero paliwanag ng Ombudsman, hindi naman kailangan ang warning shot na pinakawala ni Aplaska laban sa mga NBI agent. Nagdulot lang daw ito ng panik at peligro sa lahat ng nasa Senado noong araw na yon. Matatandaan na sa loob din ng Senado si Senador Bato de la Rosa nang mangyari ang putukan kung saan matunog ang umano'y pag-aresto sa senador. Matapos ang insidente, umalis siya ng compound at ngayon pinag-aanap pa rin dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court.
Mga kapatid, huwag pong kalilimutang magdala ng mga panangga po sa ulan. Ngayon, kasabay po ng pagpasok ng super bagyong Inday ay ang paghila nito ng hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yan at iba pang mga update ihatid sa atin ating weather Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin. Yes, good morning Mami Dims at good morning mga kapatid. Patuloy nga nating binabantayan itong super bagyong Inday sa loob ng ating area of responsibility na may taglay na lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 230 kilometers per hour. Yan po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at huli pong namata ng pag-asa sa layang 1,405 kilometers east ng Northern Luzon. Ito po ay patuloy na kikilos patungo dito sa area ng Taiwan at hindi po natin inaasahan mag-landfall o tumama sa lupa. Pero yan po ay nagpapalakas na ng habagat. Sa ngayon, meron na po tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon, maging dito sa BARMM. Bukas, mas madadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan sa Western Visayas at mula naman sa Friday hanggang weekend, meron na po tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan dito po sa western section ng Luzon, including areas po ng Mimaropa, dito po sa area ng Calabarzon, ng Cavite at Batangas, Zambales at Bataan, maging dito po sa Metro Manila. So paghandaan po natin ang posibleng epekto ng mga pag-ulan, maaaring idulot ng habagat, lalong-lalo na po sa papasok na weekend. Samantalang sa Thursday naman hanggang Friday, didikit na po yung kanyang panglabas na kaulapan at wind field dito po sa northern parts ng Luzon. Kasama na po dyan extreme northern Luzon. So posible rin po tayo dyan makaranas ng malalakas na bugso ng hangin na may mga kasamang malalakas na pag-ulan. Sa ngayon, nakataas na po ang rainfall advisory ng Pag-asa. Posible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Sultan Kudarat at Sarangani. Epekto po yan ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang posible rin po yung ating mga moderate to at times heavy rains sa mga areas ng Occidental Mindoro, Palawan, Antique, kasama na po dyan ang Negros Occidental. At magdadagdagan pa po yung ating mga pag-ulan dyan sa mga susunod na araw habang umaakyat po ang bagyong Inday at lumalakas yung ating habagat at lumalawak po ang epekto nito. Nakataas din po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ng Pag-asa sa ilang lugar dito po sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Kasama po dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Cagayan, Kalinga, Isabela. Kasama na rin po dyan ang Aurora at Catanduanes. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Kaya doon sa mga taga Visayas at Mindanao po, oo, maaring maapektuhan, mas maapektuhan ng super bagyong Inday sa Biyernes. At least alam lang natin, ang maganda dito sa nauulat ni Tito Alvin, nalalaman na natin days ahead. Hindi na tayo parang magugulat. Kasi grabe ang panahon ngayon, ha? Ang init, after mga alas 10, mainit, pagdating ng alas 2, bumabagyo na. Ubusin mo na sa ulan. Ito naman po, dako tayo sa ating mga paborito, balitaan kasama sila Manong Ted and DJ Chacha. Ako po si Ted Bailon. Ako naman po si Zarina Guevara. At sa ating pong unang-unang balita, nagpaulan ng objection o pagtuto ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag na ebidensya sa pagpapatuloy kahapon ng impeachment trial ng bise. Ilan sa mga tinutulan ang bahagi po ng recorded na online press conference video kung saan po nagbanta ang bise sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Ang gusto ko kasi ng prosekusyon ay i-play lamang o ipakita lamang ang tanging 2 minutong bahagi po ng video kung saan sinabi nga po ng bise na kanyang ipapapatay raw ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez kung sakasakali daw po na siya ay mamatay o ipapatay. Pero nag-object daw diyan ang defense team ni VP Sara dahil daw sa dapat ay ipalabas ng kabuuan ang 2 oras na press con noong pong November 23, 2024 para makita ang buong konteksto ng naturang pahayag ni VP Sara. Sa kabila niyan, nagdesisyon po si Presiding Officer Chis Escudero na pareho pong pagbigyan ng kahilingan ng prosecution na ipalabas lamang ang 2-minute part ng video. Pati rin po ang gusto ng depensa na ipalabas daw ang buong 2 oras na press con. Pero ito po inilatag o naglagay po ng takdang schedule para po sa paghaharap ng kabuuang video sa panahon ng depensa. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2 hour 26-minute video.
that will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23. We invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that 2-hour video. Yan mga kapatid, ang sagutan pong tinig nila Attorney Carlo Narvasa ng defense team at Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosecution. May rin pong hinaharang ng defense team ang mga ebidensya ng testigo ng prosecution na si NBI agent John Mark Calilong. Kinokontra po nila maging ang pagsalang po ng naturang testigo. Kabilang nga po si Calilong sa mga nagsagawa ng digital forensic investigation sa naturang online press conference noon ni VP Sara. Sa pamagitan po ng kanyang testimonya, layon po ng prosekusyon na palakasin ang kanila pong argumento sa aligasyong binantaan ng bise ang Pangulo. Yun nga lang, ipinagpabukas na lamang po ang cross-examination sa kanya kaya babalik siya mamaya para po sa sinasabing cross-examination ng defense lawyers. Partikular na sinabi sa publiko ng Vice Presidente na may kinontrata na siyang tao na papatay sa Pangulo, unang ginang at former Speaker ng House of Representatives. Your Honor, may I object? Is this a speech or an offer? Your Honor, please, with all due respect to counsel, it should not be a May I register my continuing There's objection? no proper ground. This is offer of testimony. Please hold your horses. Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024? Objection, Your Honor. Well, I'm not yet done. Well, Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing. Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question Precisely, before Your you Honor. object. May I Counsel ask for the also prosecutor may proceed. may I ask, instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to object before answering? Because No. precisely the questioning of the prosecutor is there are many pauses, which it's confusing if he's done or not. Muli ang tinig po nila Attorney Carlo Narvasa ng defense team at Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosecution. Bago naman ang mainit na balitaktakan sa ikalawang araw nga po ng impeachment trial, nagpakita sa Senado kahapon si Vice President Sara Duterte. Pero binisita lamang po niya ang kanyang mga abogado at hindi pa rin siya humarap sa paglilitis. Halos 1 minuto nga lang tumagal ang mensahe ng bise nang humarap siya sa mga taga-media tungkol saan niya'y madugo niyang impeachment trial. Magugunitang mismong si VP Sara ang nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis. Handa raw siyang harapin ang mga alegasyong ibinabato sa kanya. Pero umalis din agad si VP Sara dahil may pupuntahan daw itong iba pang engagements. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, hiniling po naman ng grupo ng mga kaalyado ng mga Duterte sa Supreme Court na magpalabas ng temporary restraining order para nga ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara. Base po sa inihaing petisyon ng grupo ni Attorney Israelito Turrion, kanilang kine-question ang kapangyarihan ni Senador Chis Escudero na mamuno po sa naturang paglilitis. Anila, wala raw pong bisa ang pagbabago sa Rules of Procedure sa impeachment trial na pinagtibay noong pong June 3. Gate pa ng petitioners, tanging ang Senate President lamang ang maaring nga pong mamuno sa impeachment trial. Hindi rin daw kasi nakakonvene bilang impeachment court ang Senado nang pagtibayin ang pagbabago sa rules. Sa nasabing amendment, pinayagan pong maghalal ng ibang senador para nga
maging presiding officer sa impeachment trial imbes na ang Senate President. Magugunitang sa sesyon noong June 3, idineklarang quorum ang attendance ng 12 senador. Pinabibilangan ito ng Gatchalian Blanca at ng mga nag-over the bakod na sina Senador Chis Escudero at Joel Villanueva. Samantala sa ibang balita, nananatili po sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtaas ng kanyang blood pressure at paninikip ng dibdib. Ayon po sa PNP, stable na po ang lagay ng senador pero patuloy pa ring binabantayan ang kanyang kondisyon. Sa ospital na po nagpalipas ng gabi si Marcoleta matapos arestuhin dahil nga sa kasong plunder. Maaari raw manatili ang senador sa ospital hanggang ngayong araw. Oras na payagan ng doktor na makalabas si Marcoleta, dadalhin siyang muli sa Sandigan Bayan para maiproseso ang return of warrant. Saka lamang ilalabas ng korte ang commitment order para po dalhin siya sa New Quezon City Jail. At ngayon mga kapatid, sa ating pong lagay nga ng panahon, importante po ito ha. Nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Huling namataan ng Super Typhoon, 1,405 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 185 kilometers per hour at pagbuksong hanggang 230 kilometers per hour. Kumikilos nga po ang bagyo pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa ngayon po nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, northern at central portions po ng Isabela, Apayao, eastern portion po ng Kalinga, northern portion po ng Aurora, pati sa north at central portions po ng Catanduanes. Ayon po sa forecast ng Pag-asa, mapapanatili nito ang kanyang lakas habang siya ay bumabaybay. Pero hindi po direct nang tatama sa kalupaan ang Super Typhoon. Ito'y lalapit po sa may extreme northern Luzon bago lumabas po ng PAR sa araw po ng Sabado at mukha pong tatama sa China. Tatlo pong sugatan ng araruhin ng dump truck ang dalawang motorsiklo at van sa Catbalogan City sa Samar. Sa inisyal pong investigasyon, nawalan daw ng preno ang truck na ginagamit sa paghahakot ng lupa para sa isang airport project. Una nitong nabangga ang van bago ang mga motorsiklo. Kabilang po sa nasugatan ng driver ng van at dalawang nadamay sa aksidente. Naisugod sa ospital ang tatlong sugatan upang mabigyan po ng agarang lunas. Tumakas ang driver ng dump truck matapos naman ang patuloy pa rin po siyang hinahanap ng mga otoridad. Nasa 200 tindahan ang natubok sa sunog na sumiklab po sa Batak Public Market sa Ilocos Norte. Sa lawak ng sunog, tumagal po yan ng 9 na oras bago ito naapula. 27 fire truck na rin ang rumisponde. Ang ilan sa mga ito galing sa iba't ibang bayan. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy namang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa ating mga balita pong pang-consumer at kalakalan, bumagal daw po sa ikalawang sunod na buwan ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Sa pinakahuling datos po ng PSA, naitala daw sa 6.4% ang inflation noong pong nagdaang buwan. Mas mahina yan kumpara sa 6.8% noong Mayo. Paliwanag po ng PSA dahil yan sa pagbagal daw ng inflation ng gasolina at diesel. Saan kayang bansa ito? Ngayon po humupa na raw po ang tensyon sa gitnang silangan at nagsimula na daw po ang negosasyon ng Amerika at ng Iran para nga mawakasan ang gera. Nakatulong din daw ang mga hakbang ng pamahalaan para patibayin ang supply ng pagkain sa ating bansa para nga mapababa ang presyo po ng pagkain. Dahil po sa pinakahuling datos na itala po sa 4.8% ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo. Bumagal naman ang paglago ng manufacturing dahil po sa mas mahinang produksyon sa ilang industriya. Base po sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumago ng 10.2% ang volume of production index noong Mayo. Mas mabagal po yan mga kapatid kumpara sa 11.7% growth noong Abril. Dahil yan sa mas mababang manufacturing ng transport equipment at chemicals at mas mahinang paglago sa manufacturing ng food products. Paliwanag po ng Reyes Takandong and Company Senior Advisor na si Jonathan Ravelas. Bagamat bumagal ang paglago ng output, patuloy pa rin po ang growth sa manufacturing sector. Magbibigay po naman daw ang Development Budget Coordination Committee ng rekomendasyon kung dapat bang palawigin pa ang suspensyon ng pagkukolekta ng excise tax sa kerosene at sa LPG.
Ayon po kay Finance Secretary Frederick Go, tinatalakay ito ng Technical Working Group ng DBCC. Inaasahan pong ito'y maglalabas ng rekomendasyon sa mga darating na araw, lalo pat matatapos na ang ipinapatupad na 3 buwang suspensyon sa July 17. Sa ilalim po ng batas, maaari pong magrekomenda ang DBCC na bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalagpas nga sa $80 ang kada barrel ng Dubai crude. Pero ayon kay Go, mas mababa daw ngayon sa $80 ang bawat bariles po ng krudo. Ngayon pong humupa na ang tensyon sa gitnang silangan. Samantala na i-turn over na po ng PhilInvest Land sa Department of Transportation ang 6,000 square meter na property nito sa Bikutan. Dito po itatayo ang Bikutan Station na magsisilbing interchange ng Metro Manila Subway Project at North-South Commuter Railway Project. Gagamit po ang naturang istasyon ng Anilay Track Sharing Design kung saan po pwedeng dumaan ang mga tren ng subway. Sa riles naman ng NSCR para tuloy-tuloy ang koneksyon ng riles mula po yan Clark, Metro Manila at maging sa Calamba sa Laguna. Magtatayo rin ng PhilInvest ng pedestrian link para makonekta ang istasyon sa property nito sa mga future development. Kayo ho ba'y pagod na rin sa trabaho mga kapatid? Lumalabas daw kasi sa isang pag-aaral na 1 sa kada 3 manggagawang Pinoy ang nakakaranas ng burnout sa gitnang bahagi po ng 2026. Yan po'y ayon sa survey ng Agile Data Solutions na ginawa sa Hustle PH platform. Sa higit na 1,100 na mga empleyado po na na-survey, nasa 33% ang nagsabing pagod na sila. Lumalabas sa survey na pangunahin pong dahilan ang pahirapang mapanatili ang kanila pong work-life balance. Ito sinundan ng mga issues sa pasahod, mabigat na workload at reklamo po sa management o mga bisor na walang direksyon. Ayon po sa Agril Data Solutions, ito'y preba na hindi lamang mabigat na workload ang nagdudulot ng burnout sa mga empleyado. Karamihan sa mga Pinoy ay hiling na mabigyan ng oras na mabuhay rin sila sa labas po ng kanilang trabaho. At kasama din po dito ang hirap ng pagko-commute. Mga balita po naman sa ibayong dagat. Nanganganib pong sumabog ang 2 oil tanker vessel matapos tamaan ng pag-atake sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon sa report, pawang liquefied natural gas o LNG mula sa bansang Qatar ang karga ng apektadong vessel. Habang isang Saudi flag crude oil tanker ang napuruhan. Nagugat po yan kasunod na ikinasang missile strike ng Iranian forces sa mga dumadaang barko sa nasabing ruta. Sa ngayon po nananatili ang maayos sa kondisyon ng mga crew ng 2 oil tanker. Sa ilang pang balita po sa ibayong dagat naman, posible hong hindi dumalo sa pagpupulong ng North Atlantic Treaty Organization o NATO si US President Donald Trump sa kabilaya ng patuloy po nitong pagkondena sa ilang pang mga kasaping miyembro po ng NATO. Bunsod po ng gusot na nangyayari nga sa Iran. Ayon kay Trump, kahit mismong ang kaibigan niyang si Turkish President Tayyip Erdogan ang host ng NATO Summit ay hindi pa rin siya dadalo. Magugunitang sinita ni Trump ang mga member states po ng NATO bunsod ng kawalan ng suporta nito sa ginawang pag-atake ng Amerika kontra sa Iran. Ang gusto kasi ni Trump, kapag may ginawa siyang kabalbalan, lahat isusuporta po sa kanya. Samantala, abot po sa 18 ang sugatan o 18 nga pong sugatan matapos sumabog ang isang kotse sa Syria. Nangyari po yan malapit sa isang hotel sa Damascus kung saan tumutuloy po si French President Emmanuel Macron. Si Macron ang kauna-unahang leader ng isang bansa na bumisita sa Syria simula po nang mapatalsik sa pwesto ang Syrian leader na si Bashar al-Assad. Ang pagbisitang yan ni Macron ay bahagi ng nakatakdang pulong kay Syrian President Ahmed al-Shara. Wala pang umaako ng nasabing insidente. Samantala pa rin po naman dun sa inyo, baby girl sa Espanya. Abaho, pahirapan ang pananalasa ng heat wave. Sa kaya po ng kanila pong Weather Bureau, umaabot raw po sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na temperaturang naitala noong Martes. Kabilang po sa pinaka-apektado ngayon ang Andalusian region. Ayon sa mga residente, wala na pong residente ang kinakaya ang matinding init ng panahon na ito. Bukod sa Spain, ilang lugar din po sa Europa ngayon ang patuloy na nakakaranas ng matinding init ng panahon. Sa pool naman sa video, ang nagliparang debris kasunod po ng pananalasa ng bagyong Maysay. Nangyari po yan sa lalawigan ng Hubei. Ayon sa report, patuloy na nakararanas ng matinding pag-ulan ang ilang lugar doon
investigasyon katulad na lang po ng Wanggang. Walang naitalang nasaktan sa nangangalit na hangin. Bukas, araw na po ng Webes. See you all tomorrow mga kapatid sa TV5. At mga kapatid, panahon na pa. Maraming salamat, Ninong Ted and DJ Chacha, mga kapatid. 6:59 po oras natin ngayong Miyerkules. Ito pa po ang ilan pa natin mga maiinit na balita at paandar ngayong umaga sa Good Morning Kapatid. Update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, cross-examination ng NBI senior agent na si John Mark Calilung itutuloy ngayong araw. Nanay sa QC patay sa pamamaril. Insidente nakita pa mismo ng kanyang anak. Iulat po yan ni Kapitana Carol de Asa sa kanyang morning ronda. Si Traffic Tito Moni Lopez naman i-extend ang good vibes sa kalye sa Cubao. Ang kanyang pampahappy sa ilang motorista at commuter doon. Abangan! Ma-entertain sa Entertain, bowling, KTV at iba pang pampabonding or pambonding. Ibibida pa sa atin ni Lala Laila sa Lala Larga. Siyempre, Alex Ayala. Oo, hanggang kay Maui ha. Mamaya sabay-sabay tayo mabilib sa ilan nating atleta sa tennis. Abangan yan kasama si Maui sa Galing Mo, Kapatid. It's a beautiful Wednesday kasama ang ating mga bagong Woman of the Earth. Spotlight on tayo sa mga bagong reyna ng Miss Earth Philippines Live. Marami pa tayo pa good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, 5 minutes past 7 sa frontline sa umaga. Iginiit ng depensa na normal ang pag-object sa trial proceedings matapos ang ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ganyan din naman ang pananaw ng prosekusyon. Kabilang sa tinutulan ng depensa ang pagpapalabas ng bahagi ng video ng pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos noong November 2024. Sa kabila ng objection, pinalabas pa rin ang video. Lalo pang nagkainitan ng dalawang panig ng ilang beses na mag-object si Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa sa mga tanong ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan sa testigo. Giit ni Defense Team spokesperson Attorney Michael Powa, natural na maraming objection sa mga trial proceeding. Sa lahat naman ng litigation, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination ng witness, talagang magkakaroon ng mga objections ng bawat panig, lalong-lalo na kung sa tingin namin, leading yung question. Sinang-ayunan naman ito ni House Prosecutor Lawrence Defensor. Sa kabila raw ng pagtutol ng depensa, naging handa naman daw ang prosecution. Normal lang sa kanila na mag-object. Pinaghandaan namin ng husto yun. Kung nakikita nyo, hindi natitinag ang prosecution team sa kahit anong objection. Kahit sa pag-object lang nila sa aking manifestation, alam namin kung anong isasagot. Para sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong Miyerkules, isasalang sa cross-examine ng depensa ang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilung. Siya ang nag-imbestiga sa video ng pagbabanta ni VP Sara. Inaasahan din magbibigay ng testimonya si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok mamaya. Sa iba naman pong balita, patay sa pamamaril ang isang babae sa Barangay Baysa sa Quezon City. Nakunan pa ng CCTV ang pagpatay sa biktima. Para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol de Asa. Carol, anong detalye? Yes, Angela at Andre, dead on the spot ang isang 37 anyos na babae matapos itong pagbabarili ng 2 beses ng isang lalaking suspect sa Sitio Mendez, Barangay Baysa, Quezon City nitong Hulyo 7, mag-aalas 6 ng gabi. Sa pool sa CCTV ay makikita ang nakatayong babaeng nakapulang t-shirt. Nilapitan ito ng isang lalaking may takip ang mukha. Nag-usap pa ang dalawa at pagkatalikod ng babae, naglabas ng baril ang lalaki, saka ito pinaputukan. Makikita rin natin sa CCTV na nag-agaw pa ng motorsiklo itong lalaki
saka tumakas. Ayon sa kaanak ng biktima ay wala silang alam kung may nakaaway ba ito o kung may natatanggap na ba itong pagbabanta itong biktima bago pa mangyari ang insidente. Blanco ang kaisipan ng buong pamilya sa motibo ng krimen. Posible din daw na ang suspect ay dayo lamang sa kanilang lugar. Naulila ng biktima ang kanyang 6 na mga anak na pawang mga minor de edad at ang bunso ay 4 na taong gulang pa lamang. Ating nakapanayam ang hipag ng biktima. Pakinggan natin ang kanyang panayam. Mahirap kasi may naiwanan siyang mga maliliit pang anak, tapos mayroon siyang bunsong 4 years old na nakita rin niya yung mama niya na nakabulagta dyan. Siyempre masakit sa akin. Kasi naiwan yung mga wala rin yung papa niya, tapos ngayon wala rin yung mama niya. Nakakaawa rin yung mga bata. Kung ano man naging atraso niya sa'yo, dapat hindi naman ganun. Hindi mo sana siya pinatay. At ayan nga, Angela at Andre, sa ngayon ay nagsasagawa na ng back at forward tracking ng mga CCTV ang ating mga kapulisan para matunton ang pagkakakilanlan ng sospek. At yan ang ating morning ronda. Ako si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Kapitana Carol de Asa. Samantala, sugatan naman ang umano'y hold-upper ng palagan ng kanyang biktima sa Rizal. Napansin daw kasi ng biktima na laruan lang pala ang baril na gamit ng hold-upper. Nasa frontline na balitang iyan si Brian Castillo. Halos hindi makatayo sa iniindang sakit si alias CJ nang hulihin ng mga tanod sa barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Pinaratangan si CJ na lang hold up. Sa larawan na inilabas ng barangay, makikitang nakaupo sa kalsada at tila pagod ang lalaking hinold up daw niya. Galing po siya doon sa isang inuman. Then bigla po lumapit tong lalaki at parang nag-offer daw na hindi mo na ng tulong. Tapos nung malaman na mag-isa siya, bigla na siyang tinutukan kasi may kasama tong hold-upper na to nakamotor. Sabi ng mga rumespondeng tauhan ng barangay, naabutan nilang nagpapambuno ang dalawa. Pumalag kasi ang umano'y biktima. Tumapang pa raw ito nang mapansin niyang ang baril ng hold-upper. Laruan lang pala. Siyempre nakainom yung tao, doon siya ng laban. Kaya lang paghahawak niya doon sa may baril daw, nalaman niya lumugutak yung baril kasi peke nga. Doon siya nagkaroon ng lakas loob na talagang labanin ng tao. Agad dinala ng barangay sa Rodriguez Municipal Police Station si alias CJ para doon ikulong. Napag-alamang sangkot din pala siya sa pang-hold up sa isang gasolinahan at pagnanakaw sa isang motorsiklo. Depensa naman ni alias CJ na kursunadahan lang siya. Nakatambay lang din po ako dun Bigla na lang pong lasing po yung bigla na lang din po ng banat Pambuno po kami. Napailalim po ako. Nakaano po yung mukha ko sa ilalim Malaki po siya Ipinakita pa niya ang maraming sugat na tinamo mula sa ulo, leeg, balikat, siko at iba pang bahagi ng katawan. Giit din ni CJ, hindi kanya ang laruang baril. May pakiusap naman siya sa umano'y biktima. Sana po, atas niya na yung demanda para ginagagawin to. Wala pang pahayag ang umano'y biktima. Mahaharap ang sospek sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Pahirapan pa rin at may kamahalan ng access sa check-up para sa mga kapatid nating may autism. Ang problemang yan, nais maibsan kahit paano ng ilang researchers mula sa UST. Panoorin po natin ito. Lumalawak na ang kaalaman ng maraming Pilipino tungkol sa Autism Spectrum Disorder o ASD. Base sa huling datos ng World Health Organization, mahigit 1 sa 27 tao sa mundo ang may autism. Pero dito sa Pilipinas, marami pa ring walang access sa mga ospital na nagsasagawa ng developmental assessment para sa early detection ng autism. Ang butas na yan, sinusubukang punan ng ilang researcher mula sa University of Santo Tomas. Sa pamamagitan niyan ng Intelligent Stroke Utilization Learning and Testing o iSulat. Ang iSulat ay isang sensor-based smart pen na dinevelop para makatulong sa early detection ng developmental condition ng mga bata, gaya na lang ng autism, cognitive load at iba pang learning difficulties. Kina-capture po namin yung handwriting dynamics ng mga bata. So,
Habang nagsusulat sila, pwedeng makapture kung gano'n ba sila kadiin magsulat, gano'n kabilis, gano'n kabagal. And then kino-correlate po namin yung mga features na iyon para po sa different developmental conditions po. Ang mga nakolektang datos mula rito ay susuriin kasama ng mga eksperto upang makita kung may posibleng developmental irregularities ang bata. Isang goal po is makita kung sino po yung naka-experience ng mas mataas na cognitive load or sino po yung mas mababa. Doon po natin makikita kung sino po yung kailangan ng mas attention or mas kailangan po ng intervention, and then later on pwede po siyang i-relay sa mga therapists or experts po natin for further assessment po. Imbis na gumamit ng foreign assessment standard, nakatuon ang researcher sa localized Filipino dataset para mas maging angkop ang resulta sa mga batang Pinoy. Isa pa sa kanilang hangarin, ma-commercialize ito para mas maraming matulungan na batang Pilipino. Yung pong bag-rate kasi namin ng PEN is an alternative tool po talaga for them to use kung sakali po na ma-commercialize nga po siya. So, ibig sabihin, even the educational institutions, mga therapists po, malaking tulong po sa kanila kasi we store data, we give initial assessment po, and then siyempre, be-verify po yun ng mga partner clinicians po namin. Mas maganda na meron tayong early intervention if na-detect nga po yung certain problems po na yun. Sa ngayon, sa tulong ng pondong mula sa DOST-PCHRD at DOST-PCI-EERD Young Innovators Program, patuloy pa rin ang kanilang isinasagawang pag-aaral sa iSulat. Kung magiging maayos nga po ang implementasyon ng ganitong klase ng proyekto, masisiguro po natin na walang mga bata na magkakaroon ng kakulangan sa pag-monitor ng kanilang health and at the same time ng education po nila. Okay, komutahan tayo ngayong Wednesday morning kasama ating traffic, Tito Moni Lopez. Live na live po mula sa isang tricycle terminal sa Cubao, Quezon City. Tito Mondi, good morning. Kapatid, marami na bang sumasakay dyan? Ayaw niyang pasakayin. Parang mas sumasayaw. Oo, kesa sumasakay. Yes, Mami Chiki and Mami Dimples. Ito na, Team Commute. Kaway-kaway sabay. Up, mali po yung kamay nyo. Ganon. Ulit. Up, neto. Tutorial 101. Ayan, alam niyo na. Very good. Team Commute. Kaway-kaway sabay. Pakita natin. Ito na. Nandito nga tayo ngayon sa may PNK Toda, tinatawag na Barangay Pinagkaisahan Tricycle Drivers Operators Drivers Association natin, PNK Toda. Dito po, may 40 units na namamasada. Kung tatanungin nyo kung meron bang pasahero, mukhang wala pong pasahero dahil ang mga drivers dito ay busy sa pakikipagsayawan sa atin. At syempre makasama natin Presidente ng PNK Toda na si Kuya Boy. Nasaan ka na, Kuya Boy? Ito si Kuya Boy. Very good. Kuya Boy, kumusta ang biyahe nyo po rito ngayon? Medyo mahirap. Mahirap pa? Bakit po mahirap? Mataas na gasolina, wala pong pasahero. Lalo ngayon, may bagyo pa po ngayon, di ba? Ano pangalan po ng bagyo natin? Inday. Bagyong Inday, dahil dyan, meron kayong premyo. Bunot po tayo, bunot po kayo dito, bunot. Ayan, bunot po kayo, bunot. Very good, buksan mo, may papayong po. Ang good morning kapatid, gamitin nyo po yan. Thank you po, habang namamasada po kayo, tapos syempre sa pasahero po, di ba? Kailangan mag-assist po tayo. Ngayon, ang panahon dito, maraw-araw pero pa-ready po natin yan. Salamat po, salamat. Very good. At syempre, susulitin na po natin. Meron din kaming sleeves. Sa'yo po tayo, sleeves. Iabot natin. Eto na. May pa-sleeves pa tayo para po sa inyo. Napakadali po na. Ayan, sino po ba rito mga lahat po ba kayo driver o operator din? May operator, may driver. Operator, eto. Meron pa rin kami sanitary kit mula sa Meraki Hygiene Essentials. Meraki, padagdag na mga bunong yung towel niya, maganda yun. Ito, sir, meron din kayong tigi-isang. Di ba? Very good. Ito, may bigay ba tayo sleeves? Very good, di ba? Sumayaw lang tayo, sumayaw. Ingat po. Baka may gusto po kayong batiin. Sir, suotin nyo na yan, sir. Ito pa. Agis na natin. Sir, kayo, mukhang may gusto ko mong batiin dyan? Binabati ko yung mga anak ko. Ano pangalan po ng anak nyo? Princess. Princess, abante po tayo. Abante. Eto na, ayan. Ang dami po. Suot nyo ba yan? Very good, very good. Ayan, eto po. Sir, di ka na, driver ka ba, sir? Driver ka ba? Pasahero ka. So,
Ito lang sa'yo. Nagbabay ka oh. Nagbabike? Oh, very good. Sakto. Ito pa. Oh, sanitary kit pa rin po. Lahat po ba may sanitary kit? Very good. Oh, mag-ingat po kayo. At syempre, lahat dapat may payong na rin. Bigyan na rin natin ng payong para po pagbaksak po ng ulan, ready kayo. Kung wala kayong kulang ng payong, may utang po kayo sa isa. Ayan mo natin, live update mula sa barangay Pinagkaisahan, may utang. Sagot na ni Mami Dimples, Mami Chiki, yung isang payong. Okay po? Okay, very good. Balik sa inyo, Mami Chiki, Mami Dimples. Saya po tayo, 1, 2, 3. Pasakayin mo na, late na sila, Mondi. Tito Mondi. Pero ang saya, Mama. Happy vibes na nga. Oo, maraming salamat, Tito Mondi Lopez, at sa iyong mga bagong friends. Good morning sa inyo. Ito naman po sa Spotlight On. Kikilalanin natin ang bagong Miss Philippines Earth at Miss Philippines Water 2026. Abangan sila live. At mamaya rin sa Galing Mo Kapatid, magkakaalaman na kung sino ang totoong lodi ng court. Kasama si Maui. Sa larga, maagang jamming at kainan ang hatid ni Lala Laila sa isang all-in-one entertainment hub sa Taguig. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik pa rin ng Good Morning Kapatid. Eto, nakahanap si Laila ng isang lugar na hindi ka na talaga kailangan maglipat-lipat ng venue para ma-enjoy mo lahat. Grabe, ang dami ginagawa dito ni Laila. Kung ang trip nyo ay eto, pampamilya or pambarkada na masarap ang food at walang sawang kantahan. Ay, gusto natin yan. Gusto ni Angela yan. Sagot pa rin po kayo ng all-in-one entertainment hub sa Entertain. Laila, ilabas na ang mga pop star iram dyan. Wow! Already na si Laila. Cute! Ay, nako! Ikaw, Angela Lalala! Ano ito nababalitaan kung hinahamon mo ako? Eto na. Magbibidyokehan na kami dito sa Entertain. Sa Entertain. Nako, entertain na. Ito na. But above all this, I wish you love. Kaya mo yan, sir. Kaya mo to. Come on, ready? Ay, na-late! Akala ko pa naman kakanta ito. Akala ko pa naman kakanta ka! Ikaw talaga. Sayang pa naman yung pangalan mo, Renzo. Di ba? Ganun Renzo. Hindi, Renz pala yun. Renz Verano. Pero so Renzo, ayan, iiwan muna kita dito. Pero bago yan, pag-usapan natin itong ating mga paki-TV mo. Meron din palang kantahan dito. Pwede talaga kami magkantahan ni Angela dito, ha? Okay, magkano? Alam mo, beautiful lang ako, ha? Mga ganda lang ang meron kami ni Angela. Wala kami pera. Sa price, we have KTV promo package for the birthday celebrant. Okay. So, half the price siya. Half price? Mga magkano yung half price? 1.5 na lang. Uy! Pwede ilang tao yun? Pag Good birthday, for syempre birthday, dapat marami. 8 to 10 packs. Ay, wow! Ang taray nun, Yes, sir. yes. O sige, ang birthday ko po December 24. Bukas 24. kayo. Yes. Bukas kayo, pasarado lahat ito. Oy, di ba? Pwede ito isarado? Yes. Ay, Pwede. isasara natin. Private events, O, pwede sige. tayo. Pero gusto ko sarado lahat sa halagang 1.5. Barat. Sir, iiwan muna kita. Magkantahan muna kayo dyan. Kasi alam mo, inaatake na naman ako ng ADHD ko. O, tingnan nyo! Hoy guys! Tingnan nyo yung score ko! Excellent! O, ayun yung mga fans ko. Palakpakan! O, ako na talaga. Angela Lala! I'm sorry! Sorry, Angela Lala! 91 lang naman ang score namin. Okay, dahil inatake na naman tayo ng ADHD. Tingnan nyo! Ayan, o. Pwede kang mag-picture dito kasi di ba umiikot tagal na segment na Meron pa silang pa 360 ngayon, feeling mo celebrity ka. Tapos aside from that, dito tayo sa pa-darts, o di ba? Oo, alam niyo ako may ADHD talaga ako kaya hindi ako ma-permis sa isang lugar. Mami Chiki, Mama Jeps! Magaling talaga ako mag-dart. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, ayan o! Bullseye! Bullseye yan, ang taray, o di ba? Pero syempre, bukod sa mga activities na meron dito,
dapat may kain kasi grabe, sobrang energy natin. Napagod din itong si Sir Renze, si Sir RR. Nang kakakain. So sir, ano ba itong ating mga pafudang mo dito? What kind of dishes ba ang sinaserve nyo dito sa ating Enter 10? More of pika-pika food tayo eh. Enjoying the... Mga finger foods. Pero ang Yes. sarap nito, nacho. Beef nachos, yeah. Oh. Ito, bago lang sa menu natin. yan? Hungarian? Breakfast food. Bacon, Hungarian, tocino. Grabe, ang sarap. Grabe. Ano pa? Well, may pa-dessert ka pa. Pancake. Yes, pancake. Blueberry pancakes. Blueberry pancake. At syempre, Here we have classic cocktails we also offer and our matcha. Yeah. Mata. Okay, sir. Ay, kape, maharap to. Diba? Kanina pa ako lumalaki ng kape. Ano to, sir? Ano to? This one is Spanish coffee. Nakakapag-Spanish na ako pagdakos? May chance. Okay nga. Okay natin. Buksan mo naman. Buksan mo naman, sir, bali yung kamay ko. Hala! Iba! Oo, taray, pwede. Makakapag-Spanish ka pag natikman nyo yung Spanish natin. Oh, sir, nag-usapan naman natin. Hindi ako nagbibiro, December 24 talaga birthday ko. So, pwede tayo mag-birthday dito sa lugar? Pwede. Most of our clients are mga companies, Building, so for ganun, team pwede building, rin? corporate events, yan. Marami Sige, sir, tayo. kwento ka lang. Habang tinitikman ko, i-appreciate ko talaga tong luto mo, di ba? Pero sir, yan, mga corporate events, pwede rin. Yes. So marami tayong pwedeng offerings. So for as low as 350 pesos. Wow! Marami tayong pwedeng Dito katabi tayo. Tapos, you can check our social media accounts, enter10.ph, and last for the Facebook, Enter10 Bowling. Ayun, Yes. Enter 10 Bowling. Yung bowling, sir, mura lang ba yun? Baka mahal yun ah. 350 lang siya. 350 for... 1 hour? One game na siya. One game. Pag sinabing one game, ano ibig sabihin nun? Gano'ng katagal yun? Ano siya? Tapos ka? Depende sa iyo eh. Sometimes, mga 30 minutes. Yun. Depende sa bilis ng tira mo siya. Lalo na ako. Diyos palingado yung kanan. So kaliwa, medyo matagal. Pero antayin niyo ako. So halagang 350. Why not? Ang sarap. Grabe. So, our time is Operating from hours natin, sir. 11 a.m. to 1 a.m. Pwede na rin masama kung 1 a.m. Tapos yun, di ba, 24 hours 24 kayo. hours, yes. Alam niyo, sulitin niyo na to, ha? Lalo na kung galing kayo sa abroad, may mga jet lag kayo, may mga anak kayo hindi makakatulong, o kaya naman, baka dahil sa work schedule niyo, kailangan niyo mag-unwind. Habang kinakain ko, ang napakasarap nilang blueberry waffle. Yummy! O hindi ba? Bonggang-bongga lang. Sir RR, pagulayan, bonggang-bongga ka. Ang sarap ko rin magluto. Tinatanong ng studio, may jowa ka raw ba? Ay, meron. Pero saan ka magluto? Thank you so much Thank for you po. having us. Alam mo, sobra akong na-entertain talaga dito. Entertained ako dito sa Enter 10 in Venice. Grand Canal dito sa Taguig. Ang sarap talaga ng food rin nila. Ang daming magagawa activities. Oh, paano, Mama Debs? Uuwi ko na ba to sa inyo? Mami Chiki, uuwi na ba ito? Take out ko na ito lahat para sa inyo. Andre, ay yung mga cocktails para sa iyo, ha? Pagkatapos mo balita. Uwi ko lahat yan para sa inyo. Okay? Back to studio. Sarap naman yan! Ang sarap naman yan! Pwede ako dyan sa... Gusto ko yung blueberry yung pancake. Mama. Buti na lang, 24 hours yan. Ang dami pang kailangan gawin dyan, Laila. Hindi ka maubusan. Kaya pwedeng magbukas ng gano'ng katagal, ma, kasi masaya sa Enter 10. Maraming salamat kay Sir Renzo at kay Sure, thank you. Laila. At abangan po sa Galing Mo Kapatid, kilalanin kung sino ang magpapakita ng bagsik na ace at sino uuwing deuce lang. Tennis ang usapan. At sa aming pagbabalik sa Spotlight on Miss Philippines Earth and Miss Philippines Water 2026, makakakulitan natin live na live. Wag po kayong aalis, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid. I'm Alyssa Villarina, your Miss Philippines Water 2026.
Naimbag nga bigat kada kayo amin kakabsat. I am Rina Andre de los Santos, your Miss Philippines Earth 2026. Miss Pakanyake! Miss Pakanyake! 25 years ago na yan. Good morning, mga Napakagandang kapatid. mga dilag naman ang ating mga Oo. kasama today. You know, we specifically heard Ilocano. your... Yes. Oh, greet ka Ilocano na yung bag na bigat. Yung aming kapatid. Naimbag nga bigat, Napita sir. sika. At sa lahat ng mga nanonood po, naimbag nga bigat kada kayo amin. Ilocano. Ikaw, Alisa. Josmar Haynaldo po sa Indogabos. Oh, yun. O mga kapatid, Miss Philippines Earth 2026 po, Miss Rina de los Santos and Miss Philippines Water 2026. Kababayan natin, taga Cagayan, no? Cagayan? Yes po. Alisa Villarina. Tama ba? Oo, Alisa, last name. Okay. Unahin natin si Miss Earth, unahin natin Rina, congratulations. How does it feel na, siyempre, ikaw mag-represent sa ating bansa sa Miss Earth pageant? First of all, thank you so much, sir. It still feels surreal po. I still don't feel that I'm a winner ngayon. It's slowly sinking pa rin po sa akin. But I still feel very grateful and honored that I will represent the Philippines on the international stage, the Miss Earth International, this coming 2026. Watch out for the final date po and venue. So you have an advocacy at ito ay nakasentro sa sustainable tourism. Ano bang ibig sabihin ng sustainable tourism? At kwentuhan mo kami tungkol dito. Well, my advocacy sparked from my love for travel po. I always wanted to travel locally, and when I had the chance to travel abroad, yun po, I got inspired by other nations, specifically Vietnam po, by their love for tourism and how tourism really is one of the greatest contributors of a country's or a nation's economic growth. And I wanted to bring that here in the Philippines, so I trained to be now an accredited community tour guide championing sustainable tourism. So we created this project, Arayat po. Arayat, if you know, sir, is an Ilocano word that means extending help. And for me, it means the pillars: appreciation for culture, responsibility for nature, active community involvement, yielding sustainable livelihoods, advocacy for ecotourism, and transformation through unity. And I believe that this Arayat project is very relevant or very perfect for the theme of this year, love in action, as one of the forms of love is through giving of help or giving service to our community and our earth. Ang ganda. I have to commend you. Alam mo kung bakit? Kasi naniniwala talaga akong Pilipinas isa sa pinakamagaganda. Oo naman. Not just for the people, but the food, the culture, at yung buong bansa Buong bansa, talaga natin. So to champion sustainability. Kasi minsan may term, di ba, ang tawag nila, ningaskogon. Yung sa umpisa pa lang. Pero ang sustainability addresses that. Oo, okay. Ito naman tayo kay Alisa, Miss Philippines Water 2026. No, congratulations din sa'yo. So Alisa, paano mo gagamitin itong yung corona, yung title, para mas marami bang kabataan ang mahikayat, makiisa sa environmental initiatives, lalo na ng Miss Earth, gaya ng advokasya mo, which is urban gardening naman, tama? Yes po, sir. With Miss Philippines Earth naman, I'm really excited to work and venture not just in my city but also in nearby cities and nearby provinces neighboring po. Because I have been always going to the barangays, coordinating with the LGU and other government agency and my community in Mandaluyong. And I have been really involving the youth. So we're not just urban gardening, it's not just stopping there. We're not just planting seeds of hope on the grounds, but also planting seeds of hope in their minds because they are the future stewards of our generation, and then youth involvement is really important. And so if I would be able to really connect and partner with other NGOs and other communities, I'm really excited for this opportunity po. Galing. Oo, nakaka-excite naman talaga. Lalo na sa kabataan, di ba? Start them young. Maaga pa lang, simulan na natin sila. So Rina, Lisa, ito naman, ano pa mga dapat naming abangan sa kanya-kanya yung mga journey as Miss Philippines Earth? So, yung mga activities po namin, you can always follow the social media pages of Miss Philippines Earth for you to be updated of our events, of our advocacies, whatever we will be doing, and also our personal social media accounts din po. Rina? And of course, I'd like
to gain all your support. To my fellow Filipinos, to support me, please. This upcoming Miss Earth pageant, and I hope that I get to represent our country with pride and honor. And personally, I'd like to invite you to follow our official pages. For me po, Facebook is Rina Andrea de los Santos, and on Instagram is Rina Andrea DLS. And for Alyssa, Yes, for my social media, it's Alyssa Villarina on IG, and on my Facebook, it's Alyssa Mildred Villarina. Maraming salamat. Maraming Lisa. salamat, Rina. Salamat, Kabsat. Thank you. Thank you. Yes, sir. Oo. Sir, tawag sa'yo. Oh, win-win. Ano pa eh, bata pa eh. Thank you, Rina. Congratulations. Yanisa, Thank you. Thank you. Maraming Thank you. salamat. Good luck Yes, to everything. thank you. Thank you so much. Mga kapatid, sa amin naman pong pagbabalik, pagalingan ng hampas at mabilisan ng paghabol ng bola ala Alex Ayala. Yan po ang pasiklaban sa court ng ilan nating mga atleta sa galing mo, kapatid. Kaya wag na wag po kayong alis, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, Kapatid! At pagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Dahil hindi pa rin tayo makaget over sa Wimbledon Grand Slam appearance si Alex Ayala, our very own. Ngayong umaga po humanda na sa spin at smash dahil dalawang lodi ng Toro Hills Tennis Club ang kasama ngayon ng ating bunsong si Maui. Sila na ba ang susunod na Alex Ayala o Rafael Nadal? Nakatili sa outfit. Sino hinahampas mo? Sino hinahampas mo? Naghahanap ng langaw. Good morning, mga kapatid! Good morning, mga kapatid! Diba? At may kagat-labi. They agad if you can perform, jump force! Ayan! At dito tayo ngayon sa Barangay Toro Project 8 sa Quezon City para sa isang tennis showdown! Okay, alam niyo na mga kapatid at syempre, with the recent win of our Philippines pride, Alex Ayala, sa Wimbledon sa round of 16, lalo talagang na-inspire tayo mga Pilipino maglaro ng tennis. No? Kaya eto, today, meron tayong dalawang makakasama. Pero bago yan, pa-quick trivia muna tayo mga kapatid. Alam niyo po ba na ang mahigit 2 dekada nang ginagawa sa Mariveles, Bataan, ang iconic tennis ball na ginagamit sa Wimbledon tournament. Wow, ang galing ha. So imagine, yung ginagamit nila sa napaka-prestigious na competition like Wimbledon, gawa pala dito sa Pilipinas, sa Bataan, ang kanilang mga tennis balls. Nakakatuwa yung information na yun. Ang galing ng patrivia natin. Kaya eto na, magkakaalaman na kung sino nga ba ang totoong lodi ng court at pwedeng sumunod sa yapak ni Pinoy tennis superstar Alex Ayala. Kaya simulan natin ang showdown. Tawagin natin ang ating dalawang tennis players for today. Starting with Marvin, the Ace Assassin! Hi, Marvin! Good morning! Si Marvin mukhang magaling to ah. Okay, next tawagin naman natin si Jigs, the Deuce Director! Ano na, kamusta? Good morning! Good morning! Yes, of course. I think that's what we need today. Yes, that's what we need talaga today, Jigs. I love the energy. Mukhang ready na tayo maglaro. Excited ako interviewin kayo, pero mas excited ako makita kayo maglaro for today. Yes. Feeling ko magagaling to mga kapatid. Kaya wag na natin patagalin pa. Let's get it started. Are you ready? Yes, I'm definitely. Oh, mga ready na. Let's go, mga kapatid! Let's go, guys! Okay, disclaimer lang po, ang ating point system for today, hindi yung traditional na ginagawa sa tennis. Mag-race to 3 muna tayo para lang pakita, kumbaga, pagalingan ng pag-score today, okay? So, ready na anytime? Ready, Jigs? Ready! Marvin? Okay, let's do it. Timer starts, 2 minutes. Timer starts now. Race to 3. Let's go! Oh! Okay, 1 point, guys. Okay, Jigs, 1 point. Okay, Marvin, let's go. We can do this. Ayan na, nagsiserve na si Jigs, mga kapatid. Oh! Saya naman ito. Oh, okay. Another point kay Jigs. Okay, sige. Nako, Marvin, galingan mo. Race to 3 tayo. Race to 3. Okay, nagsiserve na si Marvin ngayon, mga kapatid.
Rally, rally. Okay, go Marvin. Go Jigs. Wah! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Wala! Ah! Oh my God! Ah! 1 point Marvin! Okay, so 2 kay Dregs, 1 point kay Marvin. Ilan pa? Last 50 seconds. 50? Okay, let's go. Go, Jigs. Ayun, oh. Ay! Okay, so pag ganon, naka-3 na si Dregs. Oh, we have a winner! Jigs! Congrats! Alam mo kung ano nagdala yung high fix mo. Hello! Congrats, Jigs! Ayan, Marvin, congrats. You played well. Grabe, alam mo, parang ngayon bigla akong naengganyo at naganahan mag-tennis. Lika, Jigs, please join us over here. Nakakatuwa, no? Marvin, I'll interview you first, ah. How long have you been playing tennis? Gaano katagal na? Actually, I started playing mga about 3 years ago. So, wala talaga akong experience. Wala akong sports growing up. Oo. Pero, yeah, sorry. Okay lang. Napagod ako Catch your dyan. bear, catch your bear. Pero, Nakakahingal kasi ang laki ng court ng tennis, picking up eh. tennis, kahit na nasa later age na tayo. Oo, kumbaga it's never too late to try a new sport, di ba? Okay. Ikaw naman, Jigs, how long have you been playing for? Actually, I started young, since grade 5, grade 6. Nag-start na akong i-pick up yung racket ko since nagpa-play rin yung grandfather ko. Sorry, Oh, wow. hinihingan ako, guys. Oh, it's okay, it's Pero okay. yeah, Go it's lang, for the catch hype. And Parang si then, Alex din, di ba? Na nagtitrain with her grandfather. grandpa, yeah. So, nag-start ako ng walling lang since nung grade school, wala pa naman nakakalaro. And then, nung nag-start na ako nag-high school, doon ako nag-join ng tennis team. Yan. And then, dire-diretso, nag-stop lang ako ng college. And then, kakabalik lang halos 3 years ago. Oo, but Halos- you started very young. Yeah. Pero yun nga kanina pinag-uusapan natin, dahil usapang tennis tayo ngayon, mainit ang tennis ngayon, ang topic, di ba? Yeah. Sabi mo nga, it's better to start and pick up a racket as soon as you can. Yes, actually. Hanggat bata pa. Okay, so dapat mag-varsity ka. Ng college. Ano pero nangyari? Ang nangyari, it doesn't align on the schedule. So, nag-focus tayo sa academics and ang mahalaga is bumalik. Yes! Di ba? Bumalik I sa love court that. at bumalik, hinawakan ulit ang raketa. Ang ganda, ganon. Hindi, that's very inspiring ha. Kahit ako, Jigs, na-inspire ngayon. I mean, I'm in my late 30s, pero parang gusto ko mag-try ng tennis. So, kasi mukhang masaya talaga. Pero ang difference nga ng tennis is mas malalaki ang movements, di ba? Yes. At syempre, again, si Alex Ayala represented us so well, the Philippines. So, Alex, quick shoutout kung nanonood ka. We are so proud of you. At eto na nga, congratulations. Eto na nga, pwede nyo ba akong turuan? Yes, of course naman. Ay, excited ako. First time kong mawak ng raketa ng tennis. Okay. So, okay, ano to? Pagsuserve to? Yes. Okay, Kuya Johnny, baka matamaan kita. Okay, ano So pang gagawin? first, ang positioning ng racket should be a hammer. So, sa dulo siya ng Sa dulo. racket. Okay, Yes, so sa medyo dulo dapat. Yes, dulo Okay. ng racket. Here. Okay. And then, to get a perfect serve, you need a perfect toss also. No, Okay. a perfect toss. So, yung toss is to throw mo yung ball Okay. upwards and then Mataas dapat. Yes. Okay, sige. Kaso, matatamaan. Okay, ready? And Okay. then, so I'll try it first. Oo. And then, Palo. sorry. Okay, sige. Okay lang po. So, Go, Miss Maui. ang layo! Hinabol ko! Sorry! So, dapat pala pag ganon. Yeah. Baka munti ka na talaga ikaw, Kuya Tony at Mama Jigs. Pero ayun, umpisa pa lang yan. Yes, Alam of mo, ang course. importante rin, masaya po siya, ha? Kanina parang gusto ko sabihin, Jigs, ako na to. Ako na maglalaro. Parang gusto kitang ganun eh. Pero nakakatuwa kasi even as kumbaga, as a viewer, as a watcher, nakaka-excite siya. Yes. So, we highly encourage, no, lalo na ngayon, with Alex Ayala representing us na itry niyo pong mag-tennis. At dito, kami ngayon, nagte-tennis. Magpapasalamat na kami sa Toro Hills Tennis Club Incorporated. Sa mga kapatid dating interesado na mag-try, no? You can contact them po. Hanapin niyo na lang sila. Marvin Driggs, maraming salamat! Congrats! I learned so much from you today. And I'm so happy na ito nga, kumbaga, ito na yung starter pack ng pagtitennis natin. Kaya mga kapatid, I recommend tayo nyo po dito sa Toro Hills. Maraming salamat you guys! Ayan na, back
in the studio. Magka-training mula kami dito. Maraming salamat, Maui. Straight from Quezon City. And that is it para sa ating Happy Wednesday morning. Happy birthday sa aming News 5 Senior News Desk Staff, Tatay Nat Santos! Happy birthday! Tuloy-tuloy naman po sa pag-spread ng good vibes, kapatid! Para sa Kids War 5 pa tayo dahil susunod ng Chibi Maruko Chanap. Blockbuster sa umaga. At tumutok pa rin sa mga wedding updates. Kita Kids pa rin tayo bukas. Maraming salamat muli kay Maui, kay Lalalay, Tito Mondi. Mag-ingat po lagi. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!